Maliit na colony pa nga lang ito pero meron na siyang major workers. Ano nga ba ang pinakanangyari? Sa normal progression ng isang Camponotus nicobarensis, kadalasang lumalabas ay mga minor workers muna. Ito ay dahil sa founding stage, queen pa nga lang ang nag-aasikaso ng lahat. Pero sa colony na to, maaga siya nag-produce ng media at major workers. At para mas maintindihan natin ng mabuti, talakayin muna natin kung paano nga ba nabubuo ang isang ant colony. Hindi lang basta langgam ang makikita mo dito. Andito ang buong development cycle. Nag-i-start tayo sa queen, next naman ay mga eggs, larvae at cocoon. Andito rin ang iba't ibang worker na sabay-sabay nag-exist sa iisang system. May mga minor workers na kadalasang gumagawa ng mga basic tasks sa colony tulad ng brood care, paglilinis o kaya naman ay paghahanap ng pagkain. Meron din tayong mga media workers na mas flexible at gumagawa ng mas mabibigat na gawain sa loob at labas ng colony. At ngayon, may major workers na rin. Ito ay yung merong mas malalaking ulo, mas malalakas na mandible dahil sila ang nakapokus sa food processing at defense. Kasama na din dito ang mga heavy duty tasks ng isang colony. At yun ang isang interesting sa species na to dahil hindi sila pare-parehas ng laki. Dahil ang totoo niyan, habang larvae pa lang sila, doon na de-determine kung magiging minor, media, or major workers sila. Isang malaking factor dito ay yung nutrition na nakakain nila. Dahil kapag ang isang larvae ay nakatanggap ng sapat na nutrisyon at stable ang condition habang nagde-develop, malaki ang chance na maging malaking worker din siya. Kaya naman kahit maliit pa lang ang colony, malaki talaga ang chance na maglabas sila kagad ng mga major workers. Lalong-lalo na kung sapat na sapat ang intake nila pagdating sa protein. Isa rin malaking factor dito ay yung stable na setup. Tamang humidity, tahimik na environment, at maayos na brood care galing sa existing workers. Isa pa dito, karamihan kasi sa mga Camponotus species ay maaga talaga nagre-release ng mga major workers. Ito ay nakadepende sa genetics ng queen at development pattern ng isang colony. Pwede rin namang adaptive response to ng isang colony. Kapag kasi ramdam na nilang kailangan na nila ng mas malalakas na workers para pang depensa, food processing, o mas efficient na workforce habang lumalaki ang colony. At sa totoo lang, magandang senyales to. Dahil kadalasan, ang paglabas ng larger workers ay indikasyon na mag-uumpisa na sila maging organized at mas efficient ang workforce system ng isang colony. So sana may mga natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. At kung umabot ka sa part ng video na to, comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung mga videos ko.